Umakyat na sa 45 po ang bilang ng mga namatay matapos ang naging 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 630 po na tao rin ang naitalang sugatan habang 17 pa ang patuloy na hinahanap. So missing, nasa 37,000 or 35,673 ang apektadong pamilya sa 199 na barangay sa Regions 11 at 12. Base rin sa initial na mga inspeksyon sa mga infrastructure sa lugar, 29 po na kalsada, 11 na tulay, isang seaport at isang airport ang nakitang nagka-damage rin dahil sa lindol. Umabot naman sa 3,169 ang nasira mga bahay kung saan 2,641 dito ang nakitaan ng bahagyang napinsala habang 528 naman ang totally damaged. Nagdeklara na rin ng state of calamity sa buong probinsya ng Sarangani si Governor Rogelio Pacquiao base sa naging rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, mga kapatid, wala nang buhay ng matagpuan ng isang 8 taong gulang na bata na natangay ng malaking alon sa kalagitnaan ng paglindol nung Lunes sa isang resort sa General Santos City. Na-recover ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang katawan ng biktima matapos silang timbrehan ng ilang mangingisda na nakakita malapit sa Gensan Fish Port. Patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad para hanapin ang 10 taong gulang na pinsan nito na kasama ring nawala. Nakuha rin ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng isang gumuhong grocery store sa Gensan. Kinilala ang biktimang si Joey Deluvio, tauhan ng nasabing tindahan. Patuloy pa ang paghahanap sa isa pang babaeng napaulat na natrap din sa nasabing gusali. Tumutuloy muna ang nasa 6,314 families o mahigit 24,000 individuals sa 45 evacuation centers sa Mindanao. Ang iba nasa labas lang sa pangamba na muling magkaroon ng malakas na lindol. Patuloy naman ang relief operations na isinasagawa po ng mga otoridad dyan po sa nasabing lugar. At para makakuha po tayo ng karagdagang detalye, kausapin na po natin ang ating mobile journal na nakatutok po dyan sa General Santos City, si Evan Tarinque. Evan, kamusta kayo dyan? Good evening, Ivan. Yes, Lovie, Chiki Maseno. Kanina nga ay nagkaroon nga ng relief operation. Ito nga DSWD dito nga sa Plaza Oval kung saan nga nasa 5,000 mga kapatid natin yung nabigyan nga ng relief, no? So, ang focus ngayong araw na bibigyan ng tulong ay yung mga kapatid natin na displaced workers, no? Itong mga displaced workers natin, ito yung mga nasiraan ng kanilang pinagtatrabahuan. Gaya nga nung nakita natin na grocery store, pati na rin yung ilang mga fast food chains na nasira dahil nga noong paglindol. Kanina dumating din dito si President Bongbong Marcos para nga rin silipin itong naging sitwasyon sa pamamigay nga nito nga cash assistance pati na rin ng food packs dito nga sa Plaza Oval. Kasama niya nga rin kanina si Secretary Rex Gatchalian. Pero kanina nakausap natin yung ilang mga residente na talagang pumila para makakuha na itong ayuda at talagang target daw talaga nila makakuha ng cash assistance pati na rin itong mga food packs, no? Dahil yung ilan, lalo na yung mga displaced workers na nakausap natin, halos 1 linggo na raw silang walang trabaho. Kaya naman yung sahod nila apektado rin daw, no? Pero itong makuha nilang cash assistance ito daw yung kanilang i-stretch for the next week or so, no? So itong 5,000 pesos na cash assistance, ito daw kaya naman daw pagkasyahin ng 1 hanggang 2 linggo. Pero itong mga food packs nga kanina na nakuha natin, na nakuha nung mga kapatid natin dito, malaking tulong na rin daw ito para kahit papano hindi sila maghahanap or hindi sila kukulangin nung kanilang mga kakainin. Chiki, Joey, Mase. Evan, yung ginagawa ba dyan ng ating mga authorities ay search and rescue pa rin? Tama ka dyan, Maseno. So far, search and rescue pa rin yung ginagawa ng mga otoridad dito, no? Ito nga, kwento rin na rin natin yung nakuha nating detalye dito dun sa na-identify or nakuha na individual doon sa gumuhong grocery na supermarket doon sa may barangay Kalumpang, no. Ang kwento sa atin nung rescue operators 3 AM, bandang 3 AM nakakuha sila ng faint heartbeat, no. So mas dahil doon mas na-locate nila yung proper kung saan mismo nakalagay itong individual na ito. Pero dahil nga doon napakadelikado na netong galawan itong building na ito, talagang natagalan sila doon sa pag-retrieve
nung katawan. So bandang 7 a.m. na-retrieve na yung katawan nitong ating itong individual na ito at nailabas na nga yan mula doon sa pagkaguho. Pero kahapon nakausap na rin natin yung magulang nung isang individual dyan at talagang panalangin na lang nila talagang mag-antay na lang daw sila dahil wala na naman daw sila magagawa at nasa kamay na raw ng nasa itaas yung kapakanan ng kanilang mga masabuhay. Chiki Joby Masa. Ivan, alam ko sinabi mo kanina no, na talagang may relief operations na nangyayari dyan. Pero meron ba, if any, ng mga pangangailangan na hindi pa na-address o natugunan ng gobyerno o ng relief groups? Chiki, so far, ang pinaka-main na talagang hinahanap ng ating mga residente dito is talagang pagkain. No? So pagkain at tubig. Yan talaga yung naririnig natin for the past few days na kinakailangan talaga nila. Pero buti nga ngayon, nakusap natin yung ilang mga residente dito, may mga ilang tindahan na sa palengke yung nagbukas na para kahit papano naman daw makakabili na sila ng goods na pwedeng lutuin for the rest of the day. Pero so far, ito nga, kanina itong DSWD, nakita natin namimigay rin sila ng mga hot meals doon sa mga nakapila for the cash assistance. No? So naging tulong na rin ito, pantawid gutom ng mga kapatid natin ngayong araw. Sige, Joey Masa. Evan, balikan ko lang yung sa search and rescue. Meron ka bang nakausap na authorities kanina na nagpaliwanag kung usually ba ilang araw kaya ng isang tao na tumagal kung sakaling natabunan sila ng mga debris para masabi na hindi, may chance pa na buhay sila? Kasi base doon sa ating pagtatanong, no, nasa 36 to 48 hours yung timeline for search and rescue. No? So medyo nasa 3 days yan na paghahanap at pag-identify. Actually, kanina nakita rin natin yung isang member ng PCG na gumamit na ng thermal drone para lang ma-identify kung saan pa ba merong heat signature at makatulong nga doon sa pag-identify ng location ng isa pang natitira doon sa gumuhong supermarket. No? Pero according naman doon sa mga authority natin, meron naman daw silang baseline or quadrant kung saan talagang na-identify nila or possibly nandoon yung isa pang na-trap dahil base to doon sa kanilang pagpapakawala ng mga kanilang K9 units. No? So may na-identify daw na quadrant itong kanilang K9 at is yun nga yung kanilang target na puntahan. Pero so far kasi ang naging challenge dito talagang yung malalakas na aftershocks, no? Dahil kanina lang, bandang alas 6 ng gabi, nakaramdam na naman tayo ng nasa magnitude 5 na aftershock dito sa may General Santos. So tuloy-tuloy yan, around 30 minutes or so, talaga may paggalaw yung lupa dito. Chiki Jovi Masa. Pero yung sinasabi kasi na 45 casualties na naitala dahil dyan sa pagyanig ng lindol, I wonder if they have enough areas, ibuburol pa ba itong mga nasawi na to? Do they have enough materials para dito sa mga na-recover na mga katawan? Kasi tama ka dyan, no? Pero according do sa CDRMO ng Gensan, meron na daw na-identify ng mga funeral parlors na kung saan nga kinukuha na itong mga na-identify yung mga fatalities natin so far. Pero hindi tayo binigyan ng pangalan kung saan funeral parlor dinadala yung mga ito. Yung ilan naman, ang nangyayari, nung pagka-retrieve nung katawan, kaagad naman ito kinukuha nung mga pamilya. So nasa custody nila kaagad nung kanilang pamilya itong mga fatalities natin. So far, meron naman daw na silang pinupuntahan at pero limited yung binigay na data dahil for privacy reasons na rin daw ng mga pamilyang nasawian ang mga ito. Chiki Jovi Masa. So ang search and rescue hanggang kailan ulit, Ivan? Sige, so 36 to 48 hours. So we'll check tomorrow morning. Babalikan natin itong search and rescue team dito sa may Barangay Kalumpang kung search and rescue pa rin ba yung gagawin nila for tomorrow or search and retrieve na lamang, no? So yan kasi yung kasi very critical kasi yung magiging timeline neto, no? Dahil kanina nakita na rin natin na gumagamit na talaga sila ng mga heavy machineries para lang matanggal yung mga heavy debris doon nga sa paggumuhong building na ito. So far tomorrow we'll double check kung search and rescue pa rin ba or search and retrieve na yung gagawin ng mga authorities. Tiki Jovi Masa. Okay.
Sige. Sige. Thank you, Maraming Evan. salamat. Evan. Ingat kayo dyan. Bantaling ko po Okay. yan mula So, sa Jensan. Kaya tayo nagbabay na kay Evan kasi iba na yung pinapakita. Hindi niya na location yung pinapakita mga litrato. No? So we'll roll it again. May oras pa naman tayo. Yan po ay bigay po ni Teacher Grace Dinopol kay Edling Gao kanina. Mga kuha po. Sa Sarangani. Ito mahirap pasukin itong lugar ng Sarangani because of the destruction po. Sa may maasim, sa may Sarangani po yung mga litrato na yan. Kuha po ni Teacher Grace Dinopol. Yan po yung sitwasyon doon. So kanina ay kausap sa ng ating mga editors, itong si Teacher Grace at sinasabi niya na kailangan ng tulong, obviously. They Yes, need it. yes. Pero pinakakailangan po nila doon ay tubig tsaka pagkain talaga. tubig So talaga, actually, sinabihan na natin yung Alagang Kapatid Foundation na kung pwedeng matunto na rin yung mga lugar na yan. Dahil sila ay nangangailangan kasi siyempre nandun tayo sa mga sa Jensen kasi nandun yung parang sinasabing parang Sentro. landing natin ng coverage natin. Pero meron talaga mga hard hit na mga areas sulod po nitong maasim. Na mahirap din pasukin. Na mahirap pasukin. Kaya mabuti na lang at nakapagpapadala ng litrato yung mga taga doon. At yan po yung pinadala. Ito yung epicenter, di ba? Sarangani Yes, area. yes. Oo. Kaya ganyan yung destruction. Oo. So, kung makakatulong kayo, tulong kayo, ha, mga Yes. kapatid. And again, mga kapatid, yung atin pong Alagang Kapatid Foundation ay patuloy po na nagbibigay ng tulong dyan po sa area na apektado po ng pagyanig ng lindol. Para po doon sa mga bank accounts, para po doon sa gustong mag-donate, pakicheck lamang po sa official Facebook page ng Alagang Kapatid Foundation para po alam nyo kung saan Nakapost kayo na po pwedeng doon, ha? Ano po? Nakikita nyo, sa aming Novaliches studio, nasa Senti ka ba, Mase? Oo Sa nakikita mo. nga. Yan po ang ating, dyan po nanggaling yung mga supplies. So, umalis na po sila from the bodega at para po makarating na yung mga supplies na yan sa mga nangangailangan natin ng mga kapatid sa Mindanao po. Ang Ayun. tawag ay Bangon, ang nakalagay? Bangon Chiki? South Central Mindanao. Oy, Ayan. Okay. Sige, tulong tayo ha mga kapatid. Mga STLers, tulong tayo sa ating relief efforts para sa mga kababayan natin. Any sa help Mindanao. naman kahit maliit ay malaking tulong Oo. pa rin yan. Kasi kung marami Pagsama-samahin tayo. natin. Oo. Yes. Alam mo dahil ma-share ko lang ito alam ni Jovi to kasi siya yung nag-cover ng paglindol sa sa Japan, 'di ba? Kanina napapag-usapan namin yung difference talaga ng discipline kasi nakukwento nung mga nag-cover din doon sa Japan kung gaano kadisiplinado yung mga Japanese Yes. during earthquake na hindi sila nananamantala. Yung pagbili daw ng gatas, nakapila sila, isa-isa lang talaga yung binibili nila para sila bilang konsiderasyon Doon sa sa iba. nakapila. Aba, yun yung totoong bayanihan. Diba? Oo, yung mga Oo. small things na pwede mong gawin para sa kababayan. Tsaka Yes. nakakaingit yung infrastructure nila doon. Di ba madalas silang niyayanig doon ng Up to earthquake. code, syempre. Up to Oo. code na sila. Pero syempre, wala silang nagawa nung tsunami dahil iba naman Well, Yes. iba yun. Ano, Oo. Pero isipin nyo, a year after na pinag-cover kami nung anniversary nung tsunami at saka earthquake, yung earthquake na nasira sa Sendai, gawa na. Ang galing, no? In a year's time, so parang... Ganun pala Iba pag talaga. walang corruption. I think so. Nagagawa agad. Oo, Posible nandyan agad yung naman. pondo. Oo. Kung nakita mo naman, marami rin naman tayong pera dito. Kaso hindi Nasa natin maleta, napapakinabangan. O, tsaka ghost. Oo. Ghost. Pero Yeah. kung meron. Kung sa meron, may pera. Oo. Okay, tulong tayo mga kapatid. Yun po yung aming panawagan sa inyo po. I'm sure marami pa tayong hindi nakikitang mga communities na affected niyan kasi hindi pa namin talaga ma-reach yung Hindi pa lugar mapasok na yun. eh. Hindi pa namin mapasok. Tama si Mase. So, ngayon pa lang tulong na po tayo. Ha, mga kapatid? Hindi tayo asa lagi sa mga nagbabangayan sa gobyerno. Oo. Tayo na, tulungan na natin yung mga kababayan. Total, magulo natin. sila. Wala Okay. pa tayong aasahan. Pero dapat may aasahan tayo sa gobyerno. Dapat may maaasahan pa rin. Correct. Again, Dapat. malaki, maliit, malaking Oo. tulong po yan. Correct.